Ang gusto ko kasi, malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan, opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ng lahat ng ating mga kababayan. Opo. Kasi Hindi sila pwedeng nalilinlang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. Yes, Kasi kung diba? malaki ang problema ng bansa mo, kailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong eh. Oho. Yung sama-samang pagtutulungan. Yan, oho. Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Opo. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Oho. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran. At wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis, Totoo. para pagtakpan. Ano? Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Mabuti na lamang din, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, oho. Yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo, opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang ano eh. Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Oho. Ay sari-sari ng fake naglalabasan. news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na Oho. pagtakpan talaga ito. Oho. Kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design Talagang to malalim protect po and cover up. Oho, oho. Oh. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga okay malalaking po. tao sa likod ng mga anumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan oo. nila ngayon, Oo. sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon Oo. lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang teorya, doon no? lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya eh. Oho. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw Opo. ang mga Katotohanan. Oho. sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay, oho. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po, oo. Isang malaking tao na inimbita doon Oho. at pinagsubmit siya ng affidavit. Oho. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, Oho. talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo, oo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang dun lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming ma-absuelto, parang dating, gano'n? Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga Oho. ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay, oho. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming Sen, nag-whistleblower, di ba? minamaliit nila yun, Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction.
Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oo, nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ron ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Ispera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent ka yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaring ang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman, talagang peke yung pirma. Hindi talaga Oo. yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung oho. hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila Ngayon, Oho. kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Totoo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan. No. Ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Opo. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Oho. Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Oho. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. Oho. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma Yes. doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi Delikado. ko sa'yo. Sa sandaling ma-establish ko yan at talagang gagawin ko yan. Ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka.